Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Malapit na makababa ng tuluyan si April sa hagdan, dala ang tuwalya at damit panligo niya nang marinig niya ang boses ni Rohan sa likuran niya. Nang lumingon siya, nakita niya nakatayo ito sa pinamakataas na baitang at nakamasid sa kanya. Alas 7 pala ng umaga, pero kagaya niya ay gising na rin ito at bihis na bihis. Itim na t-shirt ulit ang suot nito. Bagong paligo ito. As usual, nakaramdam siya ng excitement na makita niya ito. Sinikap niya papormalin ang mukha. Nasanay ako magsaswimming tuwing umaga. Anito, nahirapan siya makatulog pagkatapos ng pag-uusap nila tungkol sa daddy niya, kaya gusto niya mag-relax ng araw na iyon. Saan? Nakakunot noong tanong nito. Kapag nasa Maynila ako, sa sports club, pero dito, sa dagat ako lumalangoy. Nag-e-enjoy siya mag-swimming tuwing umaga roon, kaya walang problema sa kanya kahit nalakarin niya mga kuweba pababa ng bangin papunta sa dagat. Tila nananansya tinitigan siya nito. Huhulaan ko, ginagawa mo na ito mula pa nang dumating ka rito, tama? Of course, na mag-isa ka lang? Oo, na hindi ka malang nagsasabi kahit kanino kung saan ka nagpupunta. His voice had become dangerously soft. Rohan, hell's bells, woman. Tanga ka ba? O meron kang death wish? Bulyaw nito sa kanya. Mabilis sa bumaba ito ng hagdan at lumapit sa kanya. Madilim ang mukha nito. Kailangan pa niyang ikiling ang kanyang ulo na kaunti para masulubong niya ang titig nito. As far as I'm aware, I'm neither of those things. Gusto ko lang lumangoy tuwing umaga. Sa dagat na hindi mo matatansya ang paglakas ng alon, nakakuyom ang mga kamay nito na sabihin iyon. Tila inaawat ang sariling alugin siya. Nag-iingat naman ako eh. Nasa Mindoro ka, April. The worst place on the south coast for shipwrecks and drowning. Walang silbi rito kahit gaano ka pa kaingat. Rohan, don't even attempt to use that patronizing tone on me. Hindi ako isa sa mga estudyante mong matatakot agad sa'yo. Sa palagay niya, ay wala siya may kakatwiran dito. Nakakatakot ang mood nito ng mga sandaling iyon. Huminga siya ng malalim bago sumubok magsalita ulit. Look. No, you look. It's either hindi ka magsaswimming o isasama mo ako para masiguro kung hindi ka malulunod. Natigilan siya. Maisip pa lang niya naka-swimming trunks ito, natataranta na siya. Paano pa kung makikita niya iyon ng totoong buhay? Ngayon pa nga lang na malapit ito sa kanya, kinakabahan na siya. Hindi porke nasanay ka nag-uutos at lagi nasusunod, susundin na rin kita. Hindi mo ko pwedeng pigilan. Pwede kitang pigilan lumangoy sa family private cove na pag-aari ko na ngayon. I'm 28 years old, Rohan. Kaya ko na magdesisyon kung anong tama at mali para sa sarili ko. Katwiran niya. 42 na ang mama ko. Pero wala ko na itutulong nang malunod siya sa gusto mong languyan ngayon. Madilim ang mukhang saad nito. Oo nga pala, namatay ang mama nito na mahulog o tumalon ito sa bangin pababa sa dagat. Pero hindi niya maisip na sa mismong pagliliguan niya nangyari trahedyang iyon. I'm sorry, Rohan. Hindi ko alam. Mahinang sabi niya. So, hindi ka na ba magsuswimming? O sasamahan kita? Talaga bang seryoso ka sa bagay na yan? May tamang panahon at lugar para magbiro ako, April. At hindi to kabilang sa mga iyon. Sagot nito. Sasama ko sa'yo o hindi ka tutuloy? It's up to you. Pagkasabi niyon, ay walang anumang halukip-kip ito sa harap niya. There's not much of a choice, is there? Nang nasa dalampasigan ni sila, ay pinanood ni Rohan si April habang hinuhubad nito ang suot na t-shirt at jeans. Hindi ang inimagine niyang bikini suot nito, kundi isang plain black one-piece swimsuit na mas sexy pa kaysa sa bikini. It clung to the firm swell of her breasts, narrow waist, and slender hips above those deliciously shapely legs. Ramdam niya pag-iinit ng kanyang katawan kahit tinitignan lang niya ito. How this woman was so sexy. She was totally destroying his normally unshakable self-control. Mukhang kailangan niya maglublob sa tubig
para mapatay ang apoy na nagsisimulang kumalat sa buong katawan niya. Pero dahil sa reaksyon ng kanyang katawan, ay hindi niya magawang tumayo. Tiyak na makikita ni April ang epekto nito sa kanya. Pinukol siya nito na nagtatakang tingin na hindi siya kumilos sa pwesto niya. Naisipan mo bang masyadong malamig ang tubig at ayaw mo nang lumangoy? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hinahamon mo ba ako, Dr. Magpantay? Could be Dr. Adelantar. Or is that Lieutenant? Nakataas din ang isang kilay na sagot nito sa kanya. Actually, it had been Captain. Pero plain Mr. na lang ako ngayon. Aniya, bago hinubad ang suot at t-shirt. My God, hindi nagawang ikubli ni April ang malakas sa pagsinghap na mabistahan niya ang maraming peklat sa katawan ni Rohan. May mga ilang mahabang peklat sa likod nito na tila dulot ng hiwa ng kutsilyo o naiwang latay ng latigo. Pero nasa harap nito ang mas ikinatutulala niya. 3 maliliit na peklat na titiyak niyang tama ng bala na sa bandang tiyan, kaliwang balikat at itaas lang ng puso nito. Para nagluna ang mga mata niya sa peklat nito. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay inabot niya ang mga iyon. Anong nangyari sa'yo? Nanginginig ang boses sa tanong niya. Obviously, I was shot. Sinundan nito ang sabi ng pagak na tawa. Nangyayari talaga iyon kapag sundalo ka, April. Bali walang sagot nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang ma-imagine niyang bumaon ng mga bala sa laman nito. Isa-isa niya hinaplos sa mga peklat na natitiyak niya muntik na ito'y kamatay. Nanuno yung lalamunan niya dahil sa emosyon. She moistened her dry lips. Kailan pa mga ito? Umalas ako ng army 5 years ago. Anito, that doesn't answer my question. Bumuntong hininga ito. Dapat alam mo na ngayon na hindi ko gustong sumasagot ng mga tanong. She swallowed hard as she looked up at him searchingly. Kaya ka ba nabaril? Dahil hindi mo sinagot ang mga tinatanong sa'yo? Sa halip na sumagot, ay lumayo ito ng bahagya sa kanya para hubarin ang suot nitong pantalon. Grim ang ekspresyon nito nang ihagis ito iyon sa buhanginan tulad ng t-shirt nito. Nakita niya marami pang peklat sa mga ihit at binti nito. Rohan, most women find my battle scars at turn on. Sabi nito kapag nakakitig ito sa kanya. Naniningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Wala siguro imagination ng mga babaeng iyon, kaya hindi nila naisip kung gaano ka nasaktan dahil sa mga peklat na yan. This conversation is over. Malamig na sabi nito. Muntik ka nang mamatay. Pero hindi yun nangyari. Give it up, April. Paangan na pagtatapos ito sa usapan. Tara na, mag-unahan tayo sa paglangoy papunta sa bungad ng cove. Pagkasabi niyon, ay tumakbo na ito papunta sa dalampasigan. Hinabol niya ito. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Rohan. Tapos na yun kapag sinabi kong tapos na. Ilang sandali niyang nilabanan ng titig nito bago siya tumango. Kung ayaw nito pag-usapan nila iyon, ipagbibigyan niya ito. Ang mahuli, siya ang magdadala ng mga gamit natin pabalik. Sigaw niya bago siya tumakbo papunta sa dagat at nagsimulang lumangoy. What are you? Olympic level? Tanong ni April kay Rohan sa pagitan ng paghingal. Humiga siya sa tabi nito sa ibabaw ng bato. Halos na pangalahati na niya nilalangoy papunta sa batuhan ng cove bago siya sinundan ni Rohan, pero natalo pa rin siya nito. Sinulya pa niya ito. Bahagya lang itong hinihingal. Kapag basa pa lang buhok nito, ay umaabot iyon sa balikat nito at itim na itim. Nangingislap din ang matipunong katawan nito sa pagtulo ng tubig doon. Not quite Olympic level, kasulang sagot nito kasabay ng paggipit balikat. Isa ba ito sa mga useful skill na natutuhan mo sa army? Oo, napaisip siya. Ang mga skill na taglay nito, ang mga napakaraming peklat sa buong katawan nito, ay patunay na hindi to basta-basta sundalo lang noon. Hindi ka lang basta sundalo, diba? Paniniyak niya. Tinitigan siya nito. I told you, hindi na ako magsasalita tungkol dyan ngayon. Or ever, paniniyak niya. Or ever, he confirmed. Because you would have to kill me if you did. Or talagang ayaw mo lang sabihin sa akin. Nag-iwas ito ng tingin. Pareho, pero maya-maya, ibinalingan ulit siya nito. Bakit interesado ka, April? Nanlaki mga mata niya sa tila pagdududa sa boses nito. Hindi mo naman siguro iniisip na kinukahanan kita ng impormasyon para ibigay sa kalaban, diba? He gave a hard, humorless laugh. Sino bang kalaban nito man nakaraang araw? Hindi ko alam. At sigurado kong wala na ring may alam ngayon. In other words, iniisip mong pwede ako iyon. May hinang bulong niya. Tumingin ulit ito sa kanya. Is it? Don't be ridiculous.
Bulalas niya. Kapag kuwan ay umupo na siya. Is that what I'm being? Ridiculous? Ano bang alam ni Papa tungkol sa'yo nung kunin ka niya? At anong alam ko tungkol sa'yo? Tinignan niya ito ng masama. That I live in Manila and I teach history at a university there. Those are only the obvious facts, April. Sino mga katrabaho mo? Ang mga kaibigan mo? What are your political learnings? I don't have any political learnings. Dahil sa nakikita ko, pare-pareho lang masama mga politiko. Ang mga katrabaho ko naman ay katulad kong highly qualified at dedicated sa pagtuturo. Eh ang mga kaibigan mo, tanong nito habang nakatingin to sa kanya ng mataman. Naiilang siya sa intensidad ng titig nito, pero sumagot pa rin siya. May ilang kaibigan ako na noong nag-aaral pa ako, eh nakakausap ko pa rin ngayon paminsan-minsan. What about men? Who do you sleep with? Share pillow talk with? Pillow talk? If you prefer it, post-coital conversation. I don't, sagot niya. Tumagilid ito paharap sa kanya. Sa ginawa nito, ay halos magdikit ng kanilang mga katawan. Hindi mo ginagawa iyon? Or you don't engage in post-coital conversation? Pareho, sa kabila ng lamig ng hangin pang umaga, ay parang bigla nag-init ang paligid. Hindi niya alam kung dahil malapit ito sa kanya o dahil sa intimacy ng pag-usap nila. Dahil ba wala kang lover ngayon? O talagang ayaw mo lang makipag-usap pagkatapos ng sex? Nag-init ang mga pasngi niya, si tinatakbo ng usapan. Stop interrogating me, Rohan. Believe me, mas mabuti nang tanungin na lang kita kaysa gawin kung gusto kong gawin. Iniiwas niya ang tingin nito na makita niya pag nasa sa mga mata nito. Lalong uminit ang pakiramdam niya. She moistened her dry lips. Dapat na siguro tayong bumalik, Rohan. Nataranta siya na abutin nito ang batok niya at hinila siya nito palapit dito. Magpoprotesta pa sana siya na magdikit ang mga katawan nila, pero hindi niya nagawa. She was totally captivated by the intensity of his eyes and his gaze so easily held hers. Ilang sandali pa ay bumaba na mga labi nito sa kanyang mga labi. Noong una ay mabining halik nito, parang may hinahanap, hanggang sa naging marubdob iyon. Kasabay na paglalim ng halik nito, ay hinapit pa siya nito lalo pagtikit sa matigas sa katawan nito. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa sarili. Inabot niya mga balikat nito, saka kumapit doon habang tinutugon ang halik nito. Ni hindi siya nakapagprotesta nang higa siya nito sa batuhan. She was too lost in pleasure as they kissed with the lips, tongues, and teeth. Hinaplos niya ang peklat nito na hahawakan niya at ilalalo iyon nagpatinig sa pagnanasa nito. Napapikit siya ng mariin nang haplosin nito ang kanyang dibdib. She broke the kiss to gasp. Please, Rohan. Naging ungol ang singhap na iyon na ikulong nito sa mga parinlabi nito ng tela ang ituktok ng dibdib nitong natatakpan ng swimsuit niya. Pakiramdam niya ay nilalagnat siya sa init na bumabalot sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay nilalagnat siya sa init na bumabalot sa buong katawan niya. Kahit kapwa pa sila may damit, ay ramdam niya rin ang init na nagmumula rito. Maya-maya pa, inagangat ito ng muka. Saka dahan-dahang iwinabasa siya niya ang swimsuit niya. Walang pagtutol na hinayaan na lang niya ito. Lalong dumilim sa pagnanasa ang mga mata nito habang nakatitig sa hubad na dibdib niya. Umupo ito, saka inabot at hinaplos sa mga iyon. Dahilan para mapaupo siya at mapaungol ulit. Isinandal siya nito sa bato, saka nagpatuloy sa pagpapadama sa kanya ng kasiyahan. Pagkatapos hinagkan ulit ito ang mga dibdib niya, licking, biting, sucking, pleasuring her as she writhed against him. Touch me, April. Gumaralgal ang boses na utos ito sa kanya. Buong puso naman siya tumalima, pero ito rin umawat sa kanya. Inabot siya nito sa katuloy hinuruban at muli pinadama nito sa kanya ang kasiyahang noon lang niya naranasan. Rohan continued to caress, kiss, and pleasure her until she finally collapsed back weakly, completely stated. Ngunit, nang humupang nadarama niya ang kasiyahan, ay bumalik sa realidad si April kung sinong kasama niya at kung anong katatapos lang mangyari. I've always found regret to be wasted emotion. Bulong sa kanya ni Rohan. Tinakpan niya mga kamay ang kanyang muka na para bang kapag hindi niya ito nakita ay mababago nangyari kanina lang. Ni imposibleng mangyari dahil magkatabi pa rin sila at pareho nakahubad. Bumuntong hininga ito. Tila naubusan na ng pasensya. April, I don't want to talk about it now. Anya, pinukulpan niya ito na matalim na tingin. Or ever? Or ever? Pagkumpirma niya, umupo siya at hinanap ang swimsuit na hinubad ito sa kanya kanina. Nakita niya iyon,
di kalayuan sa kinaroroonan niya. Dear God, ano ang nangyari sa kanya kanina lang? Bakit hinayaan niya tangayin siya ng kanyang damdamin? How could she have been so foolish? Hinaplos nito ang buhok niya. Gusto ko ang buhok mo kapag ganitong, don't touch me. Iniiwas niya ang kanyang ulo sa kamay nito. Binawi naman itong kamay nito, pero madilim na ang mukha nito. Hindi ka naman tumutol ng haplosin kita kanina ah. Lalo siya nahiya sa sarili nang maalala niya kung paano halos magmakaawa siya kanina para lang haplosin ito. She'd been so aroused, so aching, so desperate for release as she urged him to give her what she needed. Napalunok siya at nag-iwas ang tingin. I must have been out of my mind. Oh, you were, mariing sabi nito, completely and wildly out of your mind. Pinukol niya ito na matalim na tingin. Kailangan mo pa bang ipanglandakan iyon? Tila walang pakialam na nagkibit-balikat ito. It's a natural reaction in a man when he knows he's just given his woman pleasure. I'm not sure, woman. Naiinis sa singhal niya dito. Just say the word and you could be. Malumanay na sagot nito. Hanggang kailan? Tanong niya. For as long as it lasts. It being a purely sexual relationship? Of course. Naiirit nang umiling siya. Wala akong balak na mapasama sa mga babae naging kalaro mo. Mariing sabi niya. The coldness of April's rejection was like a slap in Rohan's face. Alam niya ang babaeng katulad ni April ay hindi nababagay sa mundo niya, pero gusto pa rin niyang dalhin ito roon. Hindi ba sapat ang lovemaking ko sa Dark Predator sa libro mo? Sarkastikong tanong niya rito, na mula mga pisngi nito at hindi siya sinagot. Babalik na ako sa mansion. Huwag kang magpapatangay sa alon, okay? Sarkastikong dagdag nito. Tumayo ito habang hawak ang swimsuit nito. Naiwan siya nakatitig sa papalayong figura nito. Napabuntong hiningang humiga ulit siya sa bato, saka tumitig sa langit. Gusto ni April na kalimutan ang nangyari sa kanila. Pero paano niya makakalimutan ang pakiramdam habang yakap niya ito kanina? Paano niya makakalimutan ang pagtugon nito sa mga halik at haplos niya? Kahit ano yatang gawin niya, ay hindi niya magagawang kalimutan ang mga iyon. Paano nga ba lalabanan ang atraksyon mga kafelisidad? Gayong ayaw naman ng commitment ni Rohan at saan hahantong ang mainit na tagpo sa ating mga bida. Kaya naman, abangan!